Saktong alas 8 po, mag-start tayo. 5 minutes to go. So, enjoy your day. Good morning po sa lahat po ng mga ano ba ngayon? Tuesday. Morning po sa lahat ng mga nasa school na, papunta pa lang sa school. Gumagayak pa lang. Morning po sa lahat ng mga nasa establishment na po, sa mga nasa business, nasa mga nag-o-office, sa mga estudyante, sa lahat ng mga nasa frontliner na mga kapulisan, doctor, nurse, lahat ng mga nasa teacher, nasa lahat ng mga munisipyo, ng mga LGUs ng bawat bayan. And good morning po sa ating pong lahat. Good morning po sa mga nasa ibang bansa. Inaabot ng Facebook, ng mga Facebook. Good morning po sa inyo. Kung sa inyo, kung dito good morning, yung iba nasa evening pa lang, good evening po. Good afternoon naman po sa iba. Ayan, so purihin po ang Panginoon. Muli sa ating pong morning devotion. Ayan, nandito po tayo sa pagpatuloy ng ating pong pagbabasa at sharing ng Word of God, no? Po yung ating pong morning devotion or daily devotion po. So meron din pa po tayong evening or night devotion. So samahan niyo po ako sa ating pong pagbubulay-bulay. Okay, sapagkat sabi ng salita ng Panginoon, patuloy niya po tayong pinapaalalahanan, inutusan na sabi niya, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night," according to Joshua chapter 1 verse 8, "that thou mayest observe to do according to all that is written therein." Sabi niya dyan, para po matupad natin, kasi kung hindi po natin sasaliksikin, hindi po natin babasahin, hindi po natin naaralin, hindi po natin pagbubulay-bulayan, wala po tayong matutupad at wala tayong magagawa na pinapagawa ng Panginoon. Okay, so kaya nga ito pong salita ng Panginoon, sabi niya ay pagbulay-bulayan daw natin. Huwag daw natin kalilimutan pagbulayan ito araw at gabi. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Ulit-ulit, so yan po ang isang sinasabi po ng Panginoon para po sa bawat isa po sa atin, kung paanong matutulungan tayo at ng salita ng Panginoon. Kailangan po natin to basahin, tanggapin, lagay sa puso natin, sa isip natin. At least nare-remind tayo araw-araw, kasi mas madalas pag for example, dyan sa labas meron tayong narinig, kinabukasan nakalimutan na natin. Sa mga estudyante, minsan kadalasan ganun din, kahit na araw-araw sila nag-aaral. Pero mas maganda nga na araw-araw ay inaaral natin at inaalam natin. So yan po ang magandang ugaliin po natin, at ito naman po ay hindi kung ano lang, kasi ito po ay ang salita ng Panginoon na mas kailangan po natin higit sa ano pa mang mga bagay, sapagkat sabi ng salita ng Panginoon, sabi ng kapahayagan ay mawawasak ang lahat, ngunit ang kanyang mga salita ay mananatili. So mawawala ang lahat dito sa mundong ito, ngunit ang kanyang salita ay mananatili. So kung mananatili ang kanyang mga salita, it's better na mas magpagtuunan natin ng pansin, ng panahon, ng oras, para po tayo po ay mapagpala ng Panginoon. So yun po ang mas magandang gawin, dahil alam po natin na ang salita ng Panginoon ay nakapagtuturo, nakapagtuturo sa atin ng tamang doktrina, nakapagtuturo sa atin na makapamuhay ng tama,
At ito po ay ginagamit sa pagtutuwid at pagdidisiplina sa bawat isa po sa atin. Para po madisiplina tayo, para po maitama tayo, para po maituro po sa atin kung ano po ang dapat natin ginagawa at isinasapang buhay. Kasi ito lang ang daan, katotohanan at ang buhay. At kung malalaman natin ang katotohanan, siya ang magpapalaya sa atin. Amen? Kailangan natin mapalaya sa kasalanan, napalaya sa pagkaalipin ng kasamaan, at the same time maituon natin ang ating paningin, ang ating puso at ating isipan sa Panginoon lamang. Okay, so yan po ang isang bagay na katotohanan na dapat po natin tanggapin. Kung sa ganun po ay maibigay natin yung ating pong puso, ating pong sarili sa Panginoon. Kaya natin na kumilos ang Diyos sa atin. Amen? So, purihin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Ayan. So, natin mapalaya. Ayan. Alright. So, purihin ang Panginoon. Hello po, Antipas. Good morning. Dito po tayo sa ating pong Bible reading. Good morning po si Pastor Dad. Morning po, Pastor Dads. Onse Kulala. So sige po, tayo pong lahat ay magpasimula sa ating pong pagbabasa ng salita ng Panginoon. Lingin natin ang pagkilos, pangungusap ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. For without the Holy Spirit, at the same time sa pangunguna ng Panginoon, hindi po natin maunawaan ang salita ng Diyos. Tayo po yung dumulog. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon. Minsan pa, patuloy kaming nagsusumidhi, Lord God, at nagagalak na patuloy na manahan sa iyong presensya. Maraming salamat, Panginoon, sa magdamag na iyong pong pag-iingat at pag-protekta sa amin, Panginoon Lord God, na kami ay mapayapang nakapagpahinga sa aming pagtulog. Hindi man po namin alam kung anong nangyayari sa paligid, pero andyan ka para kami, Pang Lord God, ay alagaan at samahan, Panginoon. Maraming salamat sa pagkising po namin na ikaw ang nagbigay muli ng bagong buhay, bagong experience na naman po ang aming mararanasan sa buong maghapon. Kaya nga, O Lord, kung ano man ang mga mararanasan po namin ngayon, nawa o Diyos, patuloy na ikaw ang magbigay ng tagumpay po sa amin, ikaw ang patuloy na mag-guide at mag-lead po sa amin, at patuloy na inaasahan po namin, Lord God, na ikaw ang Diyos na mangunguna po sa amin. For without you, Lord God, kami ay walang patutunguhan, walang direction, Lord God. Kaya nga, O Diyos, sa oras na to, patuloy po namin tinitiwala sa iyo ang aming mga sarili. Patuloy ka po namin kinikilala bilang sariling Panginoon tagapagligtas ng aming buhay. Patuloy, Ama, nakatagpoy ng aming mga pangailangan, Lord God. Nilalapit po namin sa iyo ang araw na ito, Lord God, na huwag mo kaming pagkulangin. Bagkus, Lord God, patuloy na isupply ang aming mga pangailangan. Tunay na ikaw ang Diyos, nakakaalam ng aming pong pangailangan. Kaya, Lord God, ikaw po ang patuloy na magbigay, Panginoon Lord God, ng mga bagay na ito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito at sa aming pong patuloy na pagbabasa ng iyong salita at pagbubulay-bulay. Patuloy na ang karunungan nawa ang Diyos na dumaloy po sa amin na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang pangunawa sa tulong ng Banal na Espiritu na siyang nagtuturo po sa amin, Lord. Patuloy kang mangusap, magpahayag sa amin, Panginoon, ng mga bagay na makatutulong po sa amin at makabubuti po sa amin, na simula't simula lang po namin, Lord God, na ikaw ang nakakaalam ng mas makakabuti, higit pa dun sa mga plano namin, higit pa sa mga gusto po namin, sapagkat ikaw na po, Lord God, ang nagpala nga po sa amin from the beginning, Lord God. Kaya o Diyos, sa oras na to, Panginoon, patuloy po namin inilalagak sa iyo ang aming mga sarili, Panginoon, upang patuloy, Ama, na marinig po namin ang iyong kapahayagan. Ibukas mo ang aming spiritual ears, spiritual eyes, Lord God, ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga isipan, Panginoon, ang aming mga labi upang maipahayag na ikaw ang Diyos na makapangyarihan na bigtas ng aming mga buhay, Panginoon. At ngayon nga, ito po yung pag-asa na kung saan, Lord God, na maihayag ang iyong salita, Panginoon, sa lahat ng dako, sa lahat ng lugar, sa lahat ng hinapal, Lord God, bawat isang
maaabot ang live na to, Panginoon Lord God, sa lahat ng dako, Panginoon, di lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang mga bansa, Lord. Hinihiling po namin na ang bawat isa ay makapagbigay ng oras, Lord God. Hallelujah, sapagkat ito, Panginoon, ang hinahanap at hinahangad mo sa mga taong kumikilala at nasa iyo, Panginoon Lord God. Maraming salamat sa oras na to. Maraming salamat sa buhay, kalakasan, galakan, Panginoon Lord God, na iyo pong patuloy na iginagawad po sa amin, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po. Good morning, Aisel. Good morning, Eugene. And purihin ng Panginoon. Nasa work ka na ba? Ayan. Samahan ka ng Diyos. Okay. Ayan. So, purihin ng Panginoon. So, ayan. Dadako na po tayo sa ating pong pagbabasa at pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Mula po sa patuloy po na pagbabasa natin. So, nasa Luke chapter 12, verse 35 na po tayo. Verse 35 kasi kahapon po, mga naunang mga verses ng Luke chapter 12. So, 35 to 59. Then, jump po tayo sa awit chapter 78, 56 to 64. At Kawikaan chapter 12, verse 24. So, pag natapos po natin ang buong taon, tapos na rin po natin ang isang book ng Bible. At least nabasa nyo na po ang Bible. Basa natin ang buo ang Bible. So, pero kung gusto nyo 2 beses nyo mabasa ang Bible, so dagdagan nyo siguro mga 10 to 15 chapter a day. So, ayan, at least mababasa nyo yung buong book ng 2 beses itong Bible na to. So, ayan po, ganyan po kasarap basahin po kasi ito po ay buhay na salita ng Panginoon. Amen? Na siyang gumagawa at kumikilos po sa bawat isa po sa atin. Luke chapter 12 verse 35. Samahan niyo po ako, mga kapatid, no? Patuloy po natin sa liksikin ang salita ng Panginoon. Sabi niya po dito sa verse 35, maging handa kayong lagi. Yan po ang ating pong title, no? Maging handa. Ang mga aliping laging handa. Saan kaya tayo pinaghahanda ng Panginoon? Yan ang tanong, ano ang ipinaghahanda natin? Ano ang dapat nating ipaghanda? Ayan, so good morning Sir Nick. Ayan, Rizaldo, good morning po sa inyo. Salamat po. Geraldine Gutas, good morning. Good morning po. Purihin ang Panginoon. Sabi niya dito, verse 35, maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Ayan. So, tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan. Okay, upang kung ito'y dumating at kumatok ay mabuksan nila agad ang pinto. Pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila, okay, upang ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Yan. Verse 38, pinagpala sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Okay? So, parang literal talaga, na buong magdamag kailangan, handa ka. Okay? So, sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Tama naman. Okay? Kayo man ay dapat na humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Okay? So, yan po, mga aliping laging handa. At the same time, tayo ay may ihalin tulad natin ng ating mga sarili sa isang alipin na kailangan kong maging handa. Still, dun sa pagiging, hello po, Sir AJ, Lodovico, purihin ng Panginoon, good morning po sa inyo. So, maging handa po tayo. Okay, so sa verse 41, ang tapat at di tapat na alipin. Ito naman po tuloy po natin ang basa.
Nagtanong si Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Para sa lahat. Para sa lahat nga po ba o para sa mga alagad lang ng Panginoon? Sabi niya sa verse 47, sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Okay, pinagpala ang aliping madaratnang gumaganap sa tungkuling pag-uwi ng kanyang Panginoon. Okay, sinasabi ko sa inyo, pamamalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin ng aliping ito ay iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon, bubugbugin niya ang mga kapwa niyang alipin, lalaki at babae, at siya'y kakain, iinom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga swail. Ayan. Kagabi, no? Ano yung saka nung isang gabi, nung isang araw, nakalipas na araw na pag-aaral natin, ano yung nangyari doon sa mga anak ng Panginoon na swail. Dito, ano ang mangyayari sa mga alipin na hindi magiging handa at maharap lang sila ng kanilang Panginoon na hindi handa. Ayan. So, verse 47, ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpabaya o ayaw tumupad sa ipinagagawa nito, ay paparusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutan ng lalong marami. Ayan, so purihin ng Panginoon, ano po, ganyan po niya tayo pinaghahanda. Nang sa ganun po, dumating man yung araw na tayo po ay haharap na sa Panginoon, ay alam natin, confident tayo na napagkatiwalaan tayo ng Panginoon. At the same time talagang tinayuan natin yung pagiging alipin natin sa Panginoon. Well, actually, sinabi nga dyan, direkta na sa lahat ng tao, sa lahat hindi niya inisantabi yung iba, kasi ang tanong ni Pedro dito, ang alagad niya, hello, good morning po Pastor Lowen Clemente Taganon, ayan, kumusta po dyan sa inyong lugar? Purihin ng Panginoon. Kasi ang tanong po ni Pedro sa Panginoong Jesus, para kanino ba yung talinghagang sinabi niya? So yung talinghaga kasi parang iisipin natin, parang ang hirap unawain. Pero ang totoo nito, ito ay sinabi lahat para sa lahat ng tao. That's still nakapatuon doon sa mga taong naniniwala sa Panginoon, at nananampalataya sa Panginoon. Kasi hindi naman makakapaghanda ang mga taong wala sa Panginoon, di ba? So ang pinaghahanda niya yung nasa kanya, okay, sa mga alipin mismo, doon sa mga tinuturing ng mga tao na yung Panginoon, Okay, so lahat ng ito ay makakabuti sa atin kung tayo po ay madatnan ng Panginoon na gumagawa sa kanyang kalooban. So ang pagbabantay po ay katulad ng isang taong nagtatrabaho sa kawan ng Panginoon. Okay, so responsibilidad ng mga alipin na siya ay tumarabaho, kasi nga merong siyang responsibilidad na gawin yung pinagagawa sa kanya ng amo. Syempre nga naman po, sabi niya po dyan, hindi natin alam kung anong oras darating yung Panginoon, walang nakakaalam. Kaya anong dapat mong gawin? Sa oras na ikaw ay
nando sa panahon na discomfort ka, so, parang ahirap kasi no na buong maghapon ka nang nagbabantay, hanggang buong magdamag ka pa magbabantay. But still sa panahon na yon na kung tayo po ay makapagbantay na kahit hindi na komportable, baka sa oras na yun kasi dumating ang Panginoon. At least pag dumating ang Panginoon na nakita niyang ikaw ay gising, ikaw ay nasa tumatrabaho, gumagawa sa kalooban ng Panginoon at handa ka sa pagdating ng Panginoon, napakasarap na pakiramdam na tayo po ay maratnan ng Panginoon na gumagawa sa kanyang kalooban. Kaya nga po sa bagay na to, nakita natin na may mangyayari doon sa hindi maratnan. Ayan, doon sa mararatnan na gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Ayan, merong inihanda ang Panginoon. At the same time, doon sa hindi mararatnan, okay, na gising, sabi niya diyan, isasama doon sa mga swail. Ibig sabihin, doon sa mga swail, sila ay nakatanggap ng mga kaparusahan ng Panginoon. Okay, so tuloy natin ang basa. Tayo, verse ayan nga, sabi nga dito, tuloy natin ang basa from 49 to 59. Ayan, 10 verse pa tayo. Pagkabahabahagi ng sambahayan. Tingnan po natin dito. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana nagliliyab na ito. Okay? May isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y nababagabag hanggang hindi ito nagaganap. Okay? Akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko kundi pagkabahagi. Mula ngayon, ang 5 sa isang sambayan ay mahati. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki ay laban sa ama. Ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa ina. Ang biyanang babae laban sa manugang na babae at ang manugang na babae laban sa biyanan na babae. Ayan, so matindi yung bakit kaya ganito? Ano yung mangyayari? Tuloy natin. Pagkakilala sa mga palatandaan. 54. Sinabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong kumakapal ang ulap sa kanluran, sinasabi niya agad na uulan at ganoon nga ang nangyayari. Ayan, mga palatandaan, So, parang literal, alam natin sa pagdating ng ganitong panahon na pag meron tayong nakitang maitim na ulap, may pag-ulan, At kung umiihip ang hangin mula sa katimugan, ay sinasabi ninyong iinit at nagkakaganon nga. Okay? Mga mapagkunwari, marunong kayong umunawa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo maunawaan ang mga palatandaan o tanda ng kasalukuyang panahon? Yan. Oo nga naman po, But still, si Lord pa rin naman ang nakakaalam. Katulad nga po ng sinabi sa Deuteronomy 29 verse 29 kagabi, secret things belongs to God. May mga bagay kasi na hindi pinahayag ng Panginoon at hindi pinaunawa sa mga tao. Doon sa mga nakakaalam, alam po natin na may plano ang Panginoon. At the same time, dito po sa binabasa natin, kaya nga pinaghahanda tayo ng Panginoon nang sa ganun maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Okay, so sabi dito 57 to 59, makipagkasundo sa kaaway. Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung ano ang tamang gawin? Kapag ikaw ay isinakdal, sikapin mong makipagkasundo ka sa mga nagsakdal sa iyo bago dumating sa hukuman. Baka kalad ka rin kaniya sa hukom at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito.
Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. So, ayan, makipagkasundo na. Especially sa Panginoon, alam natin nagkasala tayo sa Panginoon. At alam natin ang pagkakasala sa harapan ng Panginoon na magdudulot sa atin ng pagkabulid doon sa apoy na impyerno na pangwalang hanggan at talagang pagbabayaran natin ang ating mga kasalanan. But still, ganun na lamang ang biyaya ng Panginoon sa atin. Kaya nga, pag sinabing makipagkasundo tayo, ibig sabihin, lumapit tayo sa Panginoon muli, at humingi tayo ng tawad. Kaya na lamang, na pag humingi tayo ng tawad, ang Diyos naman ay mapagpatawad. Ibig sabihin, pwedeng tayo po ay hindi na maparusahan dahil sa ating mga kasalanan. Ayaw naman ng Diyos talaga na tayo po ay mapahamak. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak. At sino man ang mga manumbalik sa kanya at manumpalataya at sumunod sa kanya, hindi na po mapapahamak. Kaya nga napakabiyaya na ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Makipagkasundo tayo sa Panginoon na dating kaaway natin dahil nga ang sabi ng salita ng Panginoon, ang sino mang yumayakap sa mundo o sa kasamaan ay nagiging kaaway ng Diyos. Kaya kung ayaw nating manatili at matanggap yung kaparusahan ng dahil po sa ating pong kasalanan, bilang tayo nga po ay naging kaaway ng Panginoon dahil sa paghahangad sa sarili natin, makipagkasundo na po tayo. Sa ganun, hindi na po natin makamtan yung kaparusahan ng ating mga kasalanan, ng nagawang kasalanan. Yan. So, purihin ng Panginoon. First, maging handa tayo sa pagdating ng ating Panginoon na habang tayo nandito sa lupa at siya ay muling darating, na pagdating niya ay talagang sesistensyahan na tayo. Talagang ihiwalay sa mga tupa niya ang mga kambing, at the same time ihiwalay yung mga masasama sa mabubuti. Kaya nawa mapabilang tayo doon sa mabubuti na ginawa ng Panginoon. So ayan po, purihin ng Panginoon kung paanong na hahatiin ng Panginoon yung masama at mabuti. Okay? At yung masasama dadalhin niya sa kanyang kaharian, ang mabubuti dadalhin niya sa kanyang kaharian, at ang masasama ay tatapon dun sa dagat-dagatan nga po. So ayan po, punta na po tayo sa Awit chapter 78, verse 56 to 64. Ayan. Tuloy po tayo. Sabi niya sa atin pong babasahin, 56. Ngunit sila'y naghimagsik sa kataas-taasang Diyos, hindi nila iginalang ang kanyang mga utos. Ayan, mapagmataas, mapagmalaki, mayabang, at the same time, nananangan lang sa kanilang sarili. So, ingat po tayo sa mga ganyang, pag-uugali, dahil pwedeng yan ang magbulit sa atin doon sa, sa hindi maganda o sa kasamaan. So sabi dito, katulad ng nuno nila, sila'y kusang tumalikod, nagtaksil na waring panang lumipad ng walang taros. Nanibugho itong Diyos sa kanila ay nagalit ng makita ang dambana sa larawang inukit. Ano yung larawang inukit na ginawa ng tao, di ba po? So alam niyo naman po yan, ayaw ng Panginoon yung ganyan na ginawa ng tao. So tao, literal, parang feeling nila ay yun yung tama na sa harapan ng Panginoon. Pero ang totoo, ito po ay kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, dun sa mga inukit, dun sa mga hinubog, at the same time, ano man po to, bato, ginto, pilak na hinubog nila na ngayon ay yun ang kanilang sinasamba, kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. Okay, sabi niya po sa verse 59, okay,
Sumama ang loob niya nung ito ay mamasid, uwil ang Israel sa tindi ng kanyang galit. So, yan po ang naranasan ng bayang minamahal ng Panginoon dun sa mga itinuring na pamilya ng Diyos. Ano po, na kung saan ay pinalaya, pinilabas sa Ehipto sa pagkaalipin, ganito pa rin yung kanilang ginanti. Naging taksil sila, naging Israel sila, kaya yung galit ng Panginoon ay kanilang naranasan. So, purihin ang Panginoon. Tuloy po natin, dire-diretso na po tayo. Verse 60. Kaya't kanyang iniwanan ang tahanang nasa Shilo, yaong toldang tirahan niya sa gitna ng mga tao. Sa gisag ng kanyang lakas, ang kaban ng kanyang tipan, binayaan na mahulog at makuha ng kaaway. Nagalit sa kanyang bayay na ibinigay sa kaaway, kaya naman ang marami sa kanila ay namatay. Kanilang mga binata ay nasawi sa labanan, dalaga man mang magaganda wala nang mapapangasawa. Pati mga pari nila sa patalim ay napuksa, ang kanilang mga baloy ni ayaw nang magluksa. Ayaw nang magluksa. Purihin ang Panginoon, po. Napakabuti at napakatakila ng Diyos talaga. Okay. So, purihin ng Panginoon. Verse 65. Tama, hanggang 64 lang pala tayo. Ayan. So, next po sa ating pong verse sa Kawikaan chapter 12 verse 24. Basahin po natin. Balang araw ang masikap ang mamamahala. Okay, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Purihin ng Panginoon. Tama naman po, Siyempre nga naman, pagka ikaw ay sumagana na, at the same time, hindi mo na kailangan magtrabaho, may magtatrabaho na para sa iyo. So, malibang alin ka doon. Kung magiging tamad po tayo, tayo ay mananatiling alila ng mga taong angat sa buhay. Angat sa mga bagay. But still, naniniwala po tayo na ang Diyos po ay hindi bulag sa ating mga pangailangan at hindi naman siya nagkukulang sa atin. Kaya nga, the Lord also give the ability to earn wealth, na tayo po ay managana. Good morning po, Sister Luena. Purihin ng Panginoon. Yan po ang ating pong ayan. So, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Praise God. Amen. So, yan po yan po ang ating pong Bible reading sa araw na to. From Lucas chapter 12 verse 35 to 59, Awit 78 verse 56 to 64, and Kawikaan chapter 12 verse 24. Kung inyo pong kapansinin from Lucas to Kawikaan po, ang sinasabi lang po ng Panginoon sa atin ay patuloy na gawin natin yung responsibilidad natin, bilang isang alipin, bilang isang mananampalataya, bilang isang nasa Panginoon, magsipag po tayo, gumawa po tayo, at wag po nating hayaan na kainin tayo ng mundo, kainin tayo at pangunahan tayo ng mga maling pamumuhay, ng kasamaan, ng kawalan dito sa mundo. Bagkos patuloy tayo na nakatuon yung ating pong atensyon, ang ating puso, ang ating isip dun sa ating Panginoon na muling darating, at kumaratan nga po niya tayo ay isang pagpapala po yun sa atin dahil makakasama tayo sa Panginoon, pero kung tayo po ay hindi mararatan, at hindi po tayo tumatrabaho sa Panginoon, so saan tayo masasama? Doon sa mga swail, doon sa mga
itinakwil at dun sa mga itinapon ng Panginoon. Ano po? So, wag nawa na ang madatnan natin o ang maging resulta natin ay tayo ay maitapon doon sa dagat-dagatang apoy. So, good morning po kay Ramon San Jose. So, sa ating pong pagbabasa ng Biblia at pagbubulay-bulay, meditation, ayan po, gumagamit po tayo ng SOAP. Ano po? SOAP, Scripture, Observation, Application, at Prayer. Ano po? Ipagpasalamat natin sa Panginoon na tayo po ay nakakapagbasa, nakapagbubulay, nakapagbibigay ng oras para sa ganitong pamumuhay bilang isang spiritual. Ano po? So, ito po ay salita ng Panginoon at ito po ang iniwan niya po sa atin. Kaya po yakapin po natin kung paano sinasabi natin mahal natin ang Panginoon, mahalin din natin at yakapin po at pagsikapan, unawain at alamin sa tulong ng Banal na Espiritu ang kanya pong salita. So, Lani, good morning po, Pastora Lani, kumusta ka na? Ayan, balik ka na sa grupo. Ayan. So, sabi nga po na nang binasa po natin, okay, makipagkasundo na. Ayan, napakasarap po sa loob na tayo po ay nakikipagkasundo kung ano man po ang ating pong naranasan in the past. So, open naman po ang gawain. Open naman po ang body. So, purihin ang Panginoon. Ayan, salamat po Ate Mayet sa inyo pong buhay, sa patuloy na pag-share po ng ating pong live. To God be all the glory. Pagpalain ka ng Panginoon. Ayan, nagiging daluyan para po patuloy na maipahayag po natin ang salita ng Panginoon. So, ayan, purihin ng Panginoon. Nawa, natuto po tayo. Ayan, meron po akong notebook dito. Gamit ko po ang SOAP, SOP, Scripture. From doon po sa ating pong mga binabasa, ayan po, kung meron pong nag-sink in at the same time talagang ibinigay sa iyo ang Panginoon, mapalad tayo na nakakaunawa ng salita ng Panginoon. Mapalad tayo na binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon para makapakinig at yung mapakinggan po natin, panampalatayaan po natin. So, purihin ang salita ng Panginoon. Ayan, ito po, sabi nga po sa verse 37, pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. So, yan po yung mararanasan ng mga anak ng Diyos na maabutan, na gumagawa sa kanyang kalooban, mga alipin na gumagawa at tinutupad ang kanilang responsibilidad. Merong level up, merong transformation, merong magandang mangyayari kung tayo po ay mananatiling tapat na naglilingkod sa Panginoon. Okay, so sabi nga po dyan sa ilang mga verses pa, siyang nakakaalam ng kanyang gawin pero hindi niya ginagawa, ayan, mabigat ang kanyang magiging parusa. Pero doon sa mga taong naging handa, nagbigay ng oras, panahon para tuptin yung kanyang responsibilidad bilang isang anak ng Panginoon, bilang isang naniniwala at nananampalataya, bilang alipin sa kanyang Panginoon. Kung maratnan po tayo, ito po, sabi niya doon, pinagpala po siya dahil bilang katiwala o bilang alipin, ngayon siya ay magbibihis ng panibagong kaanyuan, at siya ay sabi doon, pauupuin doon sa upuan ng sa kasama ang Panginoon. At sabi niya diyan, ipaghahanda sila ng pagkain, na dating siyang naghahanda, siya ngayon ay paghahandaan. At dating siya ang nagsisilbi, siya ngayon ang pagsisilbihan. So, yan po ang isang
magiging resulta ng mga nasa Panginoon na laging handa at tinutupad yung kanilang responsibilidad bilang alipin ng Panginoon. So, good morning, Cindy Joy. Kumusta kayo? Ayan. Palain kayo ng Panginoon, samahan at ng Panginoon. Ayan. Ang pag-iingat ng Panginoon ay sumainyo. Ayan. Purihin ng Panginoon. So, ito po yung kapahayagan ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita na ipinahayag ngayon. Hello, this is Lori. Alagaw Lumabi, good morning sa inyo. Praise God. Bubuksan ko lang. Classmate Donna, good morning. Ayan. Jera, good morning. Kumusta? Kumusta ang iyong pagbubuntis? Joke lang pala. Ayan, purihin ng Panginoon. Ayan, purihin ng Panginoon. Sa Diyos ang lahat ng kadakilaan, pagluwalhati sa umagang ito. Napakasarap po na pagbulay-bulayin ang salita ng Panginoon. Sa bagay na to, meron tayong mga dapat na gawin bilang isang alipin
bilang isang anak ng Panginoon, bilang isang mananampalataya, tayo po ay laging maging handa na ginagawa yung kalooban ng Panginoon, na sa pagdating niya maratnan niya tayo sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Yan. So, wag nawa tayo na maging katulad ng isang alipin na para bang matagal pa naman darating yung aking Panginoon. So, ang gagawin ko, magpapakasarap muna ako, iinom muna ako, kakain muna, maglalasing muna ako, magliliwaliw muna ako. So, wag nawa tayong maging katulad ng ganitong alipin na hindi tapat at the same time hindi mapagkakatiwalaan. So, laging hinahangad ng Panginoon doon sa mga taong naniniwala sa Kanya ay maging tapat at manatiling tapat hanggang sa uli ng Kanyang hininga. Na habang siya po ay naghihintay sa Panginoon, tayo po ay inaasahan ng Panginoon na maging tapat sa Kanya. Huwag nawa tayong tumalikod, huwag na tayong maging tamad, at the same time tutulog-tulog, kasi pag tutulog-tulog tayo baka hindi tayo maratnan ng Panginoon na naghihintay sa Kanya. Okay, purihin. Good morning, AG. Sa Diyos ang lahat ng papuri. So, kumusta ang Japan? Sa Japan ka ba? So, purihin ng Panginoon. God bless sa inyo. Sige po, diyan po nagtatapos ang ating pong Bible reading and meditation. Yan, naisulat ko na po sa aking notebook ang aking pong meditation. Nawa sa inyo rin po, magkaroon po kayo ng moment with God, at ma-share po natin yung kapahayagan ng Panginoon, which is ang salita ng Panginoon na hindi po yan para sa pansarili lang po natin, kundi para sa lahat. Kaya niya ipinagkaloob sa atin, para po ma-share po natin sa iba. Ayan po, kaya nga sabi ng salita, huwag natin kakahiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos, okay, para sa ikaliligtas ng maraming tao. So, ibig sabihin, ito pong mabuting balita na to na tinatanggap po natin mula sa Panginoon ay kailangang maipahayag. Huwag nating ikakahiya. Patuloy na ma-share, at the same time, makarinig din naman ng iba upang makamtan nila yung pagpapala ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen. So, purihin ng Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Kaya tayo po ay dumako sa ating pong pananalangin, sa ating pong pagtatapos, sa ating pong morning devotion. Purihin ng Panginoon. Yes, Lord God, hallelujah. Maraming salamat sa umagang ito. Minsan pa, O Diyos, sa iyong mga kapahayagan na aming binasa, wala kayo ibang ninais kundi kami po ay manatiling tapat at huwag maging tamad, huwag maging magpabaya katulad ng isang alipin na sinabi sa aming mga binasa na siya po ay kumain lang, nag-inom lang, naglasing lang, nagpakasasa lang. Lord, sa oras na to, meron kaming mga responsibilidad na dapat po namin gawin bilang anak mo, bilang mananampalataya sa iyo, na patuloy kaming maging handa upang pagdating mo, maratnan mo kaming tumutupad sa aming pong mga dapat gawin na pinagagawa mo, Panginoon Lord God. Sa oras na to, Panginoon, buksan mo ang aming pong mga paningin, makita namin ang iyong kaningingan, kalulhatian, makita namin, Lord God, na ang aming daraanan na dapat po namin sundan, Panginoon Lord God. Makita po namin yung buhay na nais mo sa amin, yung pinlano mo sa amin. At Lord God, alam po namin sa lahat ng bagay na to our labor is not in vain. Yung aming pong pagsunod, pagtupad ay hindi po mawawala ng kabuluhan. Bagkus Lord God, alam po namin merong magandang mangyayari. Higit pa dun sa aming mga inaasahan. Katulad po ng isang tapat na naratan mo, pinagpala mo siya, binihisan mo siya, at pinaupo mo siya, kasama mo, Panginoon Lord God, at pinakain mo, siya na ngayon ang pinagsisilbihan, at lahat ng kanyang dapat maranasan ay mararanasan niya sa piling mo. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon Lord God, na palagi mong tinuturuan, palagi mong nire-remind para maging handa kami, Lord God, at patuloy na tumarabaho ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat sa buhay, Lord God, hallelujah, ni AG. Salamat po sa kanyang patuloy na pananampalataya sa iyo, naway patuloy na sa kahit saan man siya ngayon ay
gamitin mo siya, no? Maging handa siya at patuloy na magamit at maipahayag ang iyong salita sa kanyang buhay, Panginoon, sa ng kanyang pamilya. Maraming salamat, Lord God, sa kanyang trabaho. Ingatan mo siyang lagi at pagpalain mo. Maraming salamat sa buhay, Lord God, ni classmate Donna, Panginoon, nasa Taiwan. Lord, pagpalain mo siya at patuloy na palakasin ang kanyang physical na pangatawan, Lord God, ay patuloy na kaginhawaan at kalusugan. Hallelujah, at mga lakas na magagamit siya sa kanyang pagtatrabaho. Pagpalain mo ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga kapatid, magulang na nag-aalaga ng kanyang mga anak. Lord God, ikaw po ang Diyos na patuloy na magpala sa kanila. Maraming salamat sa buhay, Lord God, hallelujah, ni Lori Alagaw Lubanmi. Ayan, pagpalain mo ang aking kapatid na to na nakasama minsan sa mission. Lord God, ikaw po ang Diyos na magpala sa kanya, sa kanyang business, sa kanyang mga pamilya. Ikaw po ang Diyos na patuloy na gumawa sa kanya, Lord God. Maraming salamat sa buhay ni Cindy Joy Oliveros. Pagpalain mo ang aking insan na to, Panginoon, sa ng kanyang pamilya, sila tito, sila tita, Lord God, ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa at mga anak. Lord God, ikaw po ang Diyos na magpala sa kanila. Ingatan at layo sa anumang kapahamakan. Salamat sa buhay ni Jera, Lord God, sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho. Patuloy mo siyang pagpalain upang maalala kanya at mabigyan kanya ng panahon at patuloy na ipagkatiwala ang kanyang buhay. Ilapit mo siya sa pagsamba, sa patuloy na paglilingkod sa iyo, Panginoon, Lord God. Salamat sa buhay ni Pastora Lani, Panginoon, Lord God. Nawa, O Diyos, ikaw ang Diyos na patuloy, Ama, na mapaglingkuran, mataas ang kanyang buhay, sa kanyang patuloy na pagsunod sa iyo, Lord God, sa kongregasyon na ibinigay mo, sa ministering pinagkatiwala mo, Lord. Ikaw po ang Diyos na magpala sa kanya. Maraming salamat sa buhay at lakas na kaloob mo po sa kanya. Panginoon, maraming salamat sa buhay ni Kuya Ramon, Lord God, sa kanyang pagtatrabaho, sa po na kanyang pamilya, Lord God, na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy mo siyang ilapit sa patuloy na pagsuko sa iyo at patuloy na pagtitiwala sa iyo. Nawa, O Diyos, huwag nilang makaligtaan ang mga responsibilidad katulad nito, pang Lord God, na itinuro mo sa amin ngayong araw na to. Maging handa kami sa pagdating mo. Hindi lang yung paghahanda sa mga material na bagay para sa kinabukasan dito sa lupa, bagkus, Lord God, yung maging handa kami hanggang doon sa buhay na walang hanggan, kung saan makakamtan namin kung kami patuloy na manatili sa iyong presensya, Panginoon, Lord God. At sa biyaya mo, sa tulong mo, magagawa po namin ang lahat ng bagay na to. Maraming salamat sa buhay ni Ate Sister Elwena, Panginoon, Lord God, ang kanyang asawang kasama sa ibang bansa, sa Macau, Panginoon, sampunang mga kapatiran doon, Lord God. Pagpalain mo, Lord God, sa mga nangunguna sa kanila doon, ang pastor na tumatayo sa kanila doon, Lord God. Pagpalain mo, gamitin mightily with power and anointing, Lord God, sa buhay ng mga anak ni Sister Elwena. Pagpalain mo sa mga nagbabantay sa kanya, sampunang kanyang pamilya doon dito sa Pilipinas, Lord. Ikaw po ang magpalat at patuloy na kumatagpo ng kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat sa kalakasan na ipinagkakalob mo sa kanila, sa kanilang pagtatrabaho, Lord God. Patuloy na ang kagalakan, Panginoon, Lord God, ay manatili at patuloy na sa kanilang paglilingkod, Lord God, ay hindi mawalan ng kabulahan. Sabi mo nga, Panginoon, Lord God, na ikaw ang Diyos na may hawak ng mga pagpapala. Kaya, Lord God, ikaw lamang, O Diyos, ang mauna sa kanilang mga buhay. Salamat sa buhay ni Pastor Lowen, Lord God. Ikaw po ang Diyos na dito. Ikaw po ang Diyos na gumawa, Lord God, ng himala sa kanilang buhay. Ikaw po ang Diyos na patuloy na magpala, lalo na sa kanyang ministeryo. Salamat sa buhay ni Pastor Lowen, O God, na ginagamit mo na maging daloy ng pagpapala mo. Nawa, O Diyos, patuloy mo siyang pangunahan, patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon, sa po ng kanyang mga pamilya, ang kanyang mga anak na nag-aaral, makatapos ng pag-aaral, Lord God, patuloy mo siyang pagpalain. Maraming salamat sa buhay ni Pastor AJ, Lord God, Ludovico, Lord God, pagpalain mo siya, Lord God, sa kanyang ministeryo, sa kanyang pagpapahayag ng iyong salita. Maraming tao matransform, Lord God, at gamitin mo siya, Panginoon, Lord God, na maging nagpapahayag sa lahat ng dako, Panginoon, Lord God. Maraming salamat sa buhay ni Nick Rizaldo, Lord God, pagpalain mo siya, ang kanyang business, Panginoon, ang kanyang pamilya, ang kanyang trabaho, Panginoon, Lord God. Ikaw po ang Diyos na manguna sa kanya, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ni Eugene, hallelujah,
sa kanyang pagtatrabaho, Lord God, at sa kanyang patuloy ng pagpagamit sa iyo sa kawan, Lord God. Pagpalain mo siya, O God, katagpuin mo siya at patuloy mo siyang ingatan, protektahan. Salamat sa buhay ni Aisel, Lord God, hallelujah. Ang iyong anak na to, Panginoon, muli ibalik sa puso ng paglilingkod, puso ng pagsamba sa iyo, Lord God. Maibigay niya ang oras, panahon, Lord God, ang kanyang sarili, sampu ng kanyang pamilya. Pagpalain mo, Lord God, at ikaw ang Diyos na tumugon sa kanilang mga panalangin, Panginoon. Huwag mo silang pababayaan. Maraming salamat sa buhay ni Pastor Dads, Lord God. Salamat sa kanyang buhay na pinagkatiwala sa iyo, sa kanyang paglilingkod, sa kanyang ministeryo, Lord God, sa kanyang kongregasyon. Patuloy na pagpalain, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa kanyang buhay na ginagamit upang mapagpala ang ibang tao, Panginoon Lord God. Patuloy na maabot, Panginoon Lord God, ng kanyang tinig ang mga taong hindi pa nakakapakinig, Panginoon Lord God. Gamitin mo siya mightily, Lord God, at dalhin sa lahat ng dako, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ni Antipas, Lord God, ang aking mga kamag-anak, sa kuya po, pagpalain mo sila, Panginoon Lord God, at patuloy na katagpuin, Lord God, ilapit sa puso ng pagsamba at paglilingkod, Lord God. Maraming salamat sa buhay ni Ate Mayet. Ikaw po, O Diyos, ang magpala sa kanya. Ikaw po ang Diyos na kumatagpo sa kanya. Ikaw po, O Diyos, ang manguna sa kanya, Lord God. Hallelujah. Lalo po, Panginoon Lord God, sa kanyang pamilya, Panginoon. Maraming salamat sa oras na to, O Lord God, sa po ng aking pamilya, Panginoon, pagpalain mo, patuloy na pangunahan, patuloy na samahan, patuloy, O Diyos, na patagpuin ang aming pangalan, especially sa aking pamilya, ang aking asawa, Lord God. Hallelujah. Patuloy na ikaw ang maghari, Panginoon, sa aking mga anak, Lord God, sa dalawang baby, hanggang sa sila ay lumalaki, nagkakaroon ng pangunawa, pagkakilanlan, natututong magsalita, lumakad, Lord God, at matututong magbasa, Panginoon, Lord. Ngayon pa lamang i-prepare mo na sila, Panginoon. Maraming salamat sa kanilang buhay na kaloob niyo po sa amin, Panginoon, Lord God. Patuloy na ang katagumpayan, pagpapalay, sumagana sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po sa araw na to, sa mangyayari, sa mga kapasuran. Mamaya merong fellowship, Lord God. Hallelujah, pagpalain mo sa mga nangunguna sa GSWAP, Panginoon Lord God. Gamitin mo, maging dalon pagpapala, matugunan ang mga pangailangan ng bawat churches, Lord God. Maraming salamat sa kanilang puso, salamat sa kanilang suporta, salamat sa mga pinansyal na kanila pong ginagamit. Balik mo to sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw. Salamat, Pang Lord God, sa pagtugon, sa panalangin sa mga bawat churches, Lord God. Hallelujah, especially dito sa Bungabon, Lord. Hallelujah, sa lahat ng mga pastoran magkaroon ng pusong mapagpakumbaba, pusong umuunawa, pusong nakikipag-isa, Pang Lord God, pusong nagtutulungan, puso na nagmamahal, hindi tinitignan ang anumang mga kamalian ng bawat isa, Lord God. Bagkus, Lord God, ikaw ang Diyos na magbibigay ng pag-ibig na patuloy na umaabot sa bawat isa, Panginoon Lord God. Tulungan mo, Panginoon, ang lahat ng mga lingkod mo, mga kapastoran, lahat ng Lord God ng mga nagpapagamit sa iyo, especially dun sa mga nakakalimot, Lord God, sa mga natalikod, Lord God, nalingat, at the same time nagagawa ang mga hindi na maganda. Lord, patuloy mo silang i-restore, patuloy mo silang paalalahanan na kailangan nila maging handa, at patuloy na tanggapin nila ang kapahayagang ito, Panginoon, upang magkaroon ng transformation sa kanilang buhay. Kaya nga, O Diyos, sa oras na to, Panginoon, patuloy mong pagpalain ng bawat isa. Salamat po sa bawat pamilya po namin, sa mga magulang po namin, Panginoon, sa magulang ni Hansel, sa magulang ko, Panginoon Lord God. Pagpalain mo sila, at ikaw ang Diyos na maglapit sa puso ng paglilingkod, Lord God. Mawala ang anumang mga bisyo, anumang mga kasalanan, mga pananalita sa isip at sa gawa, Lord God. Patuloy na maging positibo at patuloy na magtiwala at umasa sa iyo, Panginoon Lord God. Hallelujah, sa kanilang katandaan, Panginoon Lord God, nawa maibuhos na nila ang kanilang mga sarili sa pagsunod at paglilingkod sa iyo, at patuloy na pagpapagamit sa iyo, Panginoon Lord God. Minsan pa, O Diyos, ang po ng aming mga kapatid, mga hipag, bayaw, bilas, Lord God, mga pamangkin, Lord God, pagpalain mo, God, at patuloy, Ama,
na ikaw ang Diyos na kumatok sa kanilang mga puso, ano man ang kanilang mga pinagkakabalahan, ano man ang kanilang ginagawa, naway hindi ka nila makalimutan, huwag nilang makalimutan na magbasa, huwag nilang makalimutan na dumalo sa gawain, huwag nilang kalimutan, Panginoon, na merong Diyos na naghihintay sa kanila, Panginoon Lord God, na handang yakapin, patawarin, at patuloy na baguhin ang kanilang mga buhay, Panginoon Lord. Minsan pa, O Diyos, patuloy na ang mga kawan mo ay magkaisa, magkasama-sama, Panginoon Lord God, at magkatulungan, Panginoon Lord God, lalo na sa ministeryong pinagkatiwala mo, Lord. Ikaw na po ang Diyos na patuloy na gumawa sa buhay ng iyong lingkod, Panginoon, sa ministeryo na pinagkatiwala mo, Lord God. Hallelujah. Lord, i-restore mo, i-revive mo, i-renew mo, Panginoon Lord God. Ikaw po ang Diyos na patuloy, Ama, na magbukas ng mga bagong pintuan, bagong pamilya, patuloy na ikaw ang manguna, Panginoon Lord God. Minsan pa sa oras na to, O Diyos, hallelujah, tinataas ko ang nalalapit na eleksyon, Lord God, ang bansang Pilipinas, hallelujah, ang mga nasa ibang bansa na nagtatrabaho, ang mga bawat bansa na nakakaranas din po, Lord God, ng mga matitinding pagsubok, lalo na mga lindol, pagbaha, Panginoon, lalo na doon sa mga kaguluhan, Lord God, hindi pagkakaunawaan, lalo na ng mga nasa politika, posisyon, Lord God, nakaupo sa kanila pong mga posisyon, Lord, in the name of Jesus, ikaw na po, Panginoon Lord God, ang patuloy, Ama, na umayos at mag-intervene, Lord God, at ang kapangyarihan mo lamang ang siyang patuloy na magbibigay ng kapayapaan sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat sa TNET, Lord God. Pagpalain mo ang mga ginagamit mo, Panginoon. Salamat sa scholarship. Salamat, Panginoon Lord God, sa mga coaches, Lord God, sa mga nagtuturo. Pagpalain mo. Salamat, Panginoon Lord God, sa CCT, Lord God. Hallelujah. Pagpalain mo na nag-aabot ng mga tao, Panginoon Lord God, tumutulong sa kanilang paglago, Lord God. Maraming salamat sa mga ginagamit mo. Pagpalain mo, Lord. Salamat, Panginoon Lord God, sa Puso Notebook. Salamat sa ginamit mo para magkaroon ng bagay na ganito at magamit para maituro sa mga estudyante mula college, senior high, high school at hanggang sa elementary. Lord, magpadala ka ng mga lingkod mo na magpapagamit at magtuturo sa Puso Notebook, Panginoon. Lord God, in the name of Jesus, patuloy mong ipahayag hindi lamang sa mga estudyante kundi sa mga guro din, Panginoon Lord God, at patuloy na pangunahan mo ang kanilang mga buhay mula sa mga principal, sa mga department, Lord God, sa lahat ng mga nagtuturo sa bawat school, Lord God, in the name of Jesus. Lord God, ikaw na po, Panginoon, ang kumilos, especially, Panginoon, sa mga nakakaranas ng sakit karamdaman. Pagpalain mo sa mga nagkukulang ng pinansyal material, Panginoon Lord God, punan mo, Panginoon, you shall supply all our needs according to your riches and glory through Christ Jesus. Salamat, Panginoon, dahil merong kaming inaasahan na natutupad at magpapala po sa amin kung kami patuloy na mananatili at susunod sa iyong kalooban. Lord, hindi ka bingi, Panginoon Lord God, para hindi mo marinig ang aming mga tinig, hindi ka naman bulag para hindi mo makita ang aming mga pangailangan, sapagkat sabi mo sa iyong salita, huwag kami mag-alala sapagkat alam mo ang aming mga pangailangan, hindi pa man po namin hinihingi, Panginoon, ay tinugunan mo na kami, Panginoon. Kaya Lord, sa araw na to, patuloy, Ama, na maging masigasig kami, maging tayuan namin yung responsibilidad, gawin namin ang aming trabaho at maratnan mo kami na gumagawa sa iyong kalooban, Panginoon. Bilang minamahal mo, nawa, Lord God, yakapin namin ang iyong mga salita at patuloy na ilagay sa aming mga puso, sa aming isipan, maging bukang bibig namin, Lord God, maipahayag, Lord God, sa lahat ng panahon, season and out of season, Lord God, tulungan mo kami na tumupad sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa araw na to. We claim favor and upon favor, we claim blessing upon blessing, we claim, Lord God, abundance, we claim prosperity, we claim, Lord God, breakthrough, we claim transformation, hallelujah, we claim revival, Lord God, we claim, Lord God, yung victory, Lord God, we claim, Lord God, yung love, Lord God, hallelujah, we claim, Lord God, na kami, Panginoon Lord God, ay manatili sa iyo, Lord God, at yung mga pagpapala higit pa sa aming mga hinihiling at inaasahan, Lord God. Salamat, O Diyos, sa gagawin mo, Panginoon, na pagpapala po sa buhay po namin, Lord. We pray increase, Lord God, ng wisdom and knowledge, understanding. We claim, Lord God, hallelujah, mga opportunity, privilege, Lord God. We claim, Lord God, healing upon healing, Lord God, sa mga nangangailangan.
pangangailangan. We claim, Lord God, hallelujah, sa mga sa kalakasan, Panginoon Lord God, na patuloy mong ipagkakatiwala po sa amin. Sa Lord, sa Diyos, ang lahat ng papuri sa araw na to, Panginoon. Sa iyo namin ibinabalik ang tunay na pasasalamat, pagdakila at pagluluhati, Panginoon. Sapagkat tunay nga man na sabi mo, humahanap ka ng mga tunay na mananampalatayang sasampalataya sa iyo sa Espiritu at katotohanan, Lord. Ito po ay mga bagay na hindi kayang gawin ng basta physical lang, kundi sa tulong ng Espiritu Santo na siyang nag-uudyok po sa amin na gawin ng mga bagay na to. Maraming salamat sa buhay ni Maria Sheila Livia Tangalin. Lord, pagbalain mo siya sa buong kanyang pamilya, Lord God, ang kanyang mga magulang, kanyang mga kapatid, Lord God, hallelujah, ang kanyang asawa, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon. Ikaw na po ang Diyos na maghari sa kanya, Panginoon Lord God, at patuloy na opportunity, privilege, Lord God, ay maranasan niya. Lord, ilapit mo ang bawat isa sa puso ng pagsamba at paglilingkod sa tunay na Diyos, Lord God. Ikaw ang mas madakila sa kanilang mga buhay. Minsan pa, O Diyos, sa oras na to, Lord God, binabalik namin sa iyo ang kalulhatian, kadakilaan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Salamat po. Ito po ang samo namin dalangin sa tanging pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, na si Yesu Cristo, Diyos Espiritu Santo. Amen and amen and amen and amen. So God bless po sa bawat isa po sa atin. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Andiyan po sa caption ng ating pong Bible reading. Pwede nyo pong inote, pwede nyo pong uliting basahin kung hindi nyo po natapos at hindi nyo po napakinggan ang ating pong kapahayagan. So pwede nyo pong inote sa inyo pong mga personal notebook devotion na isulat doon yung mga revelation na ibibigay sa inyo ng Panginoon. So gamitin po natin sa akin, ito ituturo ko po yung SOAP, SOAP, so scripture, mula sa scripture i-observe mo kung anong matututunan mo, anong pinapahayag ng Panginoon sa iyo, at kung ano yung application na gagawin mo. So ito ay gagawin natin sa ating pong mga gawa, hindi lamang po nabasa, hindi lamang nakita ng ating mata, hindi lamang po narinig na ating tenga, kundi yung araw-araw na buhay na matupad yung salita ng Panginoon sa atin. So purihin po ang Panginoon sa ating pong mga buhay sa araw na to. Samahan tayo ng Panginoon. Amen. So God bless. Salamat classmates sa iyong subaybay, at samahan mo ako lagi sa ating pong devotion, at kung ikaw meron kang personal moment, you and God alone, kung meron ka ng Bible sa iyong cellphone o meron kang hawak na written Bible na dala-dala, o pwede kang makabili, or kung paano, so kung i-allow ng Panginoon mapadalang kita ng Bible. So purihin ng Panginoon sa Diyos ang lahat ng papuri. Bye-bye po. God bless po. To God be all the glory. Enjoy your day. God bless.